Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 12. Isang buwan na simula nung narinig ko si Gabriel. Isang buwan na simula nung sinimulan kong hamakin ang mapagmanipulang lalaking iyon. Isang buwan simula nung nakaranas ako ng malapit sa heartbreak. Hindi ko alam kung dapat kong tawagin itong heartbreak, since hindi ko masasabing mahal ko si Gabriel pero nadurog ang puso ko. Nadama kong pinagtaksilan ako. Naramdaman kong ginamit ako. Minsan namimiss ko siya pero kailangan kong mag-move on. Tinanggap ko ang baby ko na hindi magkakaroon ng larawang perpektong pamilya para sa kanya. Oo, may anak ako. Isang batang lalaki na tatawagin kong akin. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Harry at lumabas ang isang inaantok na si Amelia. Mukha siyang pagod sa umaga at pilit kong hindi iniisip kung bakit. Nakasuot siya ng maiksing pajama short at matching top na may nakasulat na nighty-nighty. Ang cute niyang tingnan. Ang ipinagtataka ko ay ang choker sa kanyang leeg. Bakit niya ito itinutulog? May mga pulang ruby ito at may nakaukit na salitang hindi ko mabasa. Okay. Mukhang napakaganda nito. Morning coffee, bulong niya at tumungo sa coffee maker. Good morning, tumawa ako at nagpatuloy sa pagluluto ng pancake. Ang umaga ay katulad ng iba. Ang pagbubuntis ay nagbibigay sa akin ng isang yugto ng unang kaso ng hindi pagkakatulog. Kung may mga yugto na, malakas ang pagsipa ng baby kaya napuyat ako at nakakausap siya. At mas maagang gumising kay Harry at Amelia. Any plans today? Tanong ni Amelia. I flipped the pancake bago lumingon sa kanya. Masyado na akong maraming napanood na pelikula kaya magsisimula na akong magbasa ng mga nobela. Pupunta ako sa bookstore mamaya. Tumango si Amelia dito habang humihigop ng kape. Mula nang ako ay nanggaling sa ospital ay sinubukan akong kausapin ni Amelia na sinasabi na dapat kong kausapin si Gabriel. Tinanong ko siya kung bakit siya kumampi sa kanya pero ang masasabi niya lang ay baka marami pa ang kwento. Oo, tama, as if naman may sense yun. Sabi nila fool me once shame on you, fool me twice shame on me. Is it? Mga pancake, sabi ni Harry sa parang bata na boses habang papunta sa kusina at niyakap ako. I swear I'll marry you. Binigyan niya ako ng sloppy kiss na ikinakunot noo ko. Harry, hinampas ko ang ulo niya gamit ang likod ng kamay ko. Nung una iisipin ko kung okay lang ba si Amelia kapag nagsalita si Harry, at gumawa ng mga bagay na magseselos sa girlfriend niya pero parang hindi siya naabala nito. Parang si Harry, bilang mabuting kaibigan. Tinanong ko si Harry tungkol dito. May relasyon lang daw na nakabatay sa tiwala bago ang iba. Makalipas ang isang oras parehong umalis sina Amelia at Harry para magtrabaho at naiwan akong mag-isa. Naligo ako at nagsuot ng asul na t-shirt na damit at puting baseball shoes saka naglakad-lakad papuntang bookstore. Mahilig akong maglakad. Ito ay isang uri ng stress reliever. Ang mga taong nanunood at tumatawa sa mga bagay na ginagawa nila kapag iniisip nilang walang nanunood. Pumasok ako sa bookstore makalipas ang 13 minuto at nagsimulang maglakad ng random. Pagdating ko sa business section, nakita ko ang ilang mga title na nakita ko sa opisina ni Gabriel. Siguro dapat ko silang makuha. Kailangan ko pang matuto ng higit pa tungkol sa negosyo. Kumuha ako ng 2 sa kanila at pumunta sa sci-fi section at kumuha din ng magkapareha.
Sa oras na matapos ako, pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Siguro dapat kong simulan ang pagbabasa mula dito habang nagpapahinga ako. 10 minuto sa sci-fi, isang upuan sa harap ko ang nakasabit sa sahig dahilan para mapatingin ako sa lalaking nakasuot ng suit. Parang pamilyar siya at may ngisi habang nakaupo. Hindi ba pwedeng mag-isa ang isang babae dito? Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa nang hindi ko siya pinapansin. Kawili-wiling koleksyon, sabi nung lalaki habang nakatingin sa mga libro ko sa desk. Hindi ko siya pinapansin. Sana kumuha siya ng hint. May tao doon. Hindi sumasagot. Miss Alvarez, andyan ka ba? Natitense ako dito. Agad na napatingin ang mga mata ko sa kanya habang tumatawa siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Stalker siguro. Pero parang hindi. Pero parang pamilyar siya. Kilala ba kita? Tinaasan ko siya ng kilay. Napakaitim ng kanyang buhok at may kapansin-pansing asul na mga mata. Mga 28 to 30 years old yata siya. Bagay na bagay sa kanya ang black suit niya mula sa kinauupuan ko. Ang problema kasi habang tinitingnan ko ang itsura niya ay kinukumpara ko siya sa isang jerk. Sino ang mag-aakala na ang isang magandang isip ay makakalimutan ng isang hindi malilimutang mukha tulad ng sa akin? Tinuro niya ang mukha niya habang nakataas ang kilay. Inilibot ko ang paningin ko. Wala talaga ako sa mood para sa mga kalokohang laro. Kung wala kang masabi, wala talaga ako sa mood para sa'yo. Go bother someone else, mister. Hindi niya sinasabi ang pangalan niya. Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Tanong niya sa medyo mapaglarong tono pero nakita ko ang kaseryosohan nito. Napansin ko ang isang brown envelope sa mesa na nakasulat na confidential. Tumingala ako sa kanya. Dumating ako sa opisina mo minsan kasama si Gabriel. Look, lahat ay nag-click sa lugar ng sabay-sabay. Luke James. Narinig ko pang kausap siya ni Gabriel minsan sa phone. Nandito ba siya in behalf of Gabriel? Mukhang nabasa ni Luke yung tanong sa mukha ko. Pwede tayong pumunta sa malapit na park at mag-usap. Wala masyadong tao ang bumibisita sa lugar. Ito ay medyo pribado. Seryoso ba tong lalaking to? Sa tingin ba niya magtitiwala ako sa kanya? Kaibigan ni Gabriel. Sa pagkakaalam ko baka pinadala siya sa akin ni Gabriel at sa pagkakaalam ko wala akong masabi sa kanya o sa kaibigan niya. Wala akong pupuntahan kasama ka, sabi ko sa mahinahong boses. Siguro oras na para umuwi. Tumayo ako at nagsimulang pumili ng mga libro ko. Pumunta ako sa counter at binayaran sila at lumabas pero nakita ko si Luke na naghihintay na sa akin. Ito ay importante, Isabela. Ang mga ito ay mga papel lamang na kailangan mong pirmahan. Sabi ni Luke sa tabi ko at tinulungan akong ayusin ang bag na may laman ng mga libro. Baka hindi na lang ako bumili ng malalaking libro. Napakabigat nila. Kailangan ng tulong. Inabot ni Luke ang kamay niya para iabot ko sa kanya ang bag. Ang pagbibigay nito sa kanya ay nangangahulugan ng pakikinig sa kanyang sasabihin. Maaari lang akong tumanggi at magpumiglas sa mabigat na bag na ito o kaya kung ibigay sa taong ito, ngunit makinig sa kung ano ang kanyang sasabihin na kung saan ako ay labis na nakikiusyoso. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Inabot ko sa kanya ang bag at agad na naglakad. Napakaraming sinabi sa akin ni Gabriel tungkol sa iyo. Tumigil ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Ang mga papel na kailangan kong pirmahan. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kinakagat ko ang aking mga ngipin, si Luke ay kumurap ng 2 beses dahil sa puot ko pero walang sinabi. Sinira niya ang amerta, sinabi sa akin ni Gabriel na iyon ay isang pagkakasala na hindi basta-basta kinuha. May nangyari ba sa kanya? Wala na akong balita sa kanya simula nung palabas. Kaya ito ay tungkol doon. Sabi ko, gusto kong linawin niya. Oo, dahil alam mo ang tungkol sa amin hindi namin maaaring ipagsapalaran ang organisasyon dahil dito. Kaya kailangan mong pumirma ng ilang mga papeles upang matiyak ang iyong pagiging confidential. Mula ngayon ay masusubaybayan ang bawat galaw mo. Ang iyong mga tawag sa telepono, text message at email ay dadaan sa aming mga tech guys.
Sa anumang pagkakataon ay hindi mo ihahayag ang tungkol sa iyong kaalaman sa gobyerno, pulis, katrabaho, kaibigan o kahit pamilya. Kung ang alinman sa mga panuntunang ito ay lalabag, tiyaking makita ang iyong mga pinakamalapit na tao na pinahihirapan hanggang sa mamatay habang naghihintay ka sa iyong turn. What the hell? Sinabi ni Gabriel na hinding-hindi ako sasali sa mafia shit na ito. Walang makakaalam na pinag-usapan namin ito. Akala ba niya sasabihin ko kahit kanino pagkatapos akong iwan at ang baby? Hindi ko maintindihan kung ano man ang sinasabi mo, Mr. James. Walang sinabi sa akin si Gabriel. Magpakatanga ka lang, Isabela. Sabi ko sa sarili ko. Baka iwan niya ako. Well, sinabi ko lang sa iyo ang tungkol dito. Kaya kailangan mo pa ring pumirma. Umisi dito si Luke at inikot ko ang mata ko. Ano ang mangyayari kung hindi ko ito pipirmahan? Walang paraan na pipirmahan ko ito. Walang paraan. Hindi ko kayang buhayin ang anak ko sa buhay na ito. Gaya ng sinabi ko, ituturing kang banta sa pamilya. Lahat ng malalapit mo ay pahihirapan hanggang sa mamatay habang pinapanood mo at ganoon din ang gagawin sa iyo sa susunod. Walang pakialam na sabi ni Luke. Akalain mong tungkol sa lagay ng panahon ang sinasabi niya. Tingnan mo. Ayokong pirmahan mo ito sa ilalim ng pagbabanta. Pakiramdam ni Gabriel ay ito ang magpapanatiling ligtas sa iyo dahil may mga taong nagbabantay sa iyo. Sabi ni Luke sa mas malumanay na tono, pero nanunuya ako. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng lalaking yun. Maaari siyang pumunta. Hinawakan ko ang tiyan ko at hinimas ito. Walang pagmumura, Isabela. Paalala ko sa sarili ko. Magagawa niya ang gusto niya, wala akong pakialam. Mukhang amused si Luke sa kinikilos ko pero wala siyang sinabi. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya sasabihin sa'yo at kung anong klaseng relasyon meron kayong dalawa. Inayos ni Luke ang sarili sa bench. Ang ibig kong sabihin, it's not my business ang mang-uusig kahit matalik kung kaibigan siya, pero kailangan mo talagang pirmahan. Magsisimulang susundan ka ng mga tao. Huwag ipagsapalaran ang iyong buhay at ang sanggol. Matalik na kaibigan ko si Gabriel. Parang halos katawa-tawa. Si Gabriel ay palaging napaka-broody at masyadong seryoso, ngunit si Luke ay ganap na kabaligtaran. Hindi ko boses ang aking mga iniisip, bagaman. Maaari mo ba akong bigyan ng oras? Kailangan kong pag-isipan ito. Ang pagpirma sa dokumentong iyon ay nagbibigay ng buhay ko sa mafia. Isang lugar na ipinangako sa akin na protektahan ako ng parehong taong nagpapirma nito sa akin. Bakit ako pa pipirmahin ni Gabriel dito? 24 hours, give or take. Sabi ni Luke habang nakatayo. Mas maganda iyan. Pag-iisipan ko. Pero may isang kondisyon ako. Kailangan ko ng mga sagot. Tumaas ang isang kilay ni Luke. So demanding ba tayo? Hindi ko pinapansin ang kanyang pahayag. Si Gabriel ang magdadala ng mga papel bukas. Sabihin mo sa bahay kami magkikita. Mukhang nataranta si Luke dito pero ngumisi siya makalipas ang ilang segundo. Sure, princess. Kinindatan niya ako at bago ako magsalita, tumalikod na siya para umalis. Napatulala akong nakatingin sa kanya hanggang sa huminto siya at lumingon sa akin. You coming? Saka ko lang napansin na nasa kanya pa rin ang mabigat kong bag. Babalik ako sa loob ng 2 oras, sigaw ko kina Harry at Amelia habang nagmamadali akong lumabas ng bahay para maiwasan ang mga tanong. Kailangan kong makipagkita kay Gabriel ng tanghali sa cottage. Tinext lang ako ni Luke na nandun siya ng tanghali dahil noon lang siya ay free. Pumasok ako sa kotse ko. Nakarinig ako ng katok sa gilid ng bintana ko at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit at naka-sunglasses. Dapat ba akong lumabas? Hindi. Paano kung siya ay ipinadala ng ilang mga tao? Gosh. Napaka-paranoid ko ngayon. Damn Gabriel and this mafia talk. May narinig akong message tone sa phone ko. Gabriel. Siya ang kasama ko. Sumama ka sa kanya. Bumalik ang tingin ko sa lalaki. Nakatayo siya sa tabi ng isang puting sports car. Ano ang kanyang pangalan? Reply ko kay Gabriel. Sumagot si Gabriel. Joey Anderson. Lumabas ako at tumayo sa labas ng pinto ko. Any identification?
Kumuha ng badge ang lalaki sa loob ng bulsa niya at iniabot sa akin. Joey Anderson. Age, 33 years old. Work, bodyguard. Nasiyahan ako, ibinalik ko ito sa kanya at sinundan siya sa magandang sasakyan. Halos 20 minuto siyang nagmamaneho bago siya kumaliwa patungo sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko pero ayokong magmukhang halatang takot. Joey, hindi ito ang daan. Ang boses ko ay parang hindi nagpapanik at tahimik akong nagpasalamat sa Diyos. Dito kami nagkikita ni Boss. Umugong lang ako at pilit na pinipigilan pero hindi pa rin bumababa ang pintig ng puso ko. Huminto kami after 2 minutes sa tabi ng pamilyar na sasakyan. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. I'm sorry kung natakot kita, sabi ni Joey at mabilis kong hinampas ang ulo ko sa kanya. Hindi ka naman masyadong halata pero nababasa ko ang mga reaksyon ng mga tao. Tumango ako at binigyan siya ng isang maliit na ngiti. Hindi pa siya nakakausap buong biyahe dito. Nagpasalamat ako sa kanya nang makalabas ako at tumungo sa sasakyan ni Gabriel. Lumabas siya at pumunta sa gilid ko at pinagbuksan ako ng pinto. Pagsakay ko tapos sinarado niya. Kinausap niya ng 1 minuto si Joey bago bumalik sa kanyang upuan at sinimulan ang mahabang 10 minutong biyahe papunta sa cottage. Hindi kami nag-uusap hanggang sa makarating kami. Naunang lumabas si Gabriel at bago ko buksan ang pinto ay ginagawa niya ito para sa akin. Lumabas ako at dumiretso sa cottage nang walang sabi-sabi. Nandito lang ako para sa mga sagot. Tumayo ako sa tabi ng pinto at hinihintay na buksan niya ito. Tahimik niyang binuksan ang pinto at hinihintay akong makapasok. Inilibot ko ang paningin ko at dumaan sa pinto bago siya pumunta. Stupid na kabayanihan. Dapat mong ibalik ang iyong susi. Pinili ko ang lugar na ito para sa'yo. Hindi ako umimik hanggang sa makaupo ako sa isang love seat. Gusto mong lumabas sa mundo ng mafia ngunit sa proseso kinaladkad ako. Bakit mo gagawin sa akin yun? Huminga ako ng malalim. Nakatitig si Gabriel sa mukha ko pero walang sinasabi. Nangako ka na walang mangyayari sa akin. Bakit? Kumuha lang si Gabriel ng ilang papel sa kaparehong envelope ni Luke. Kumuha siya ng panulat at tumayo sa harap ko. Pirmahan sila, utos niya at napangiti naman ako. Hindi mo kailangang gawin ito. Kausapin mo ako. Nakikita ko ang kanyang nakakainis na ngiti at sa kadahilanang nakaramdam ako ng sobrang saya. Ngayon gusto mong makipag-usap. Tapusin na lang natin ito. Sign at hindi na tayo magkikita pa. Sigurado akong sinabi ni Luke sa'yo ang lahat, malamig na sabi ni Gabriel. Tumayo ako mula sa love seat at agad na sumipa si baby kaya napangiti ako agad. Hinding-hindi ako masasanay sa ganitong pakiramdam. Tumingala ako at nakita ko si Gabriel na matamang nakatingin sa akin. Bakit ka biglang umiti? Ang tanong ay nagdadala sa akin sa katotohanan at bigla akong napatigil. Wala lang, yung baby lang, sumipa. Tumango lang si Gabriel pero walang sinabi. Bakit gusto mong makisali tayo? Nakaramdam ako bigla ng pagod. Paikot-ikot kaming nag-uusap at pagod na ako. Ito ay para sa iyong kaligtasan, Isabela. Sa ganitong paraan mapoprotektahan ko kayong dalawa. Bigla akong nakaramdam ng galit. Hindi namin kailangan ng baby ko ang proteksyon mo. Dumura ako. Nagpatuloy ako sa pag-practice ng shooting hanggang sa na-perfect ko ito. Wala akong baril pero may balak akong bumili. Akin din yang baby na yan. Inilibot ko ang paningin ko. Ngayon ay kanya na rin ang baby. Hindi ako ganoon kahirap na buntis na nangangailangan ng iyong tulong, Mr. Mondragon. Itigil na lang natin ang katangahang ito at magpatuloy sa buhay natin. Kapag pinirmahan mo ito, sisiguraduhin kong ligtas ka. Hindi na kailangang madamay si baby pero at least ligtas siya, halos sumigaw si Gabriel. Manghihimasok ang aking privacy. Kahit saan ako magpunta susundan ako. Sino ang gusto ng buhay na iyon, Gabriel? Bakit niya ako pinipilit na gawin ito? Bakit ba gusto mo talagang gawin ko ito? Ngayon ay ayaw mo na. Napatigil ako nang biglang lumapat ang labi ko.
Hindi ako nag-react kahit isang segundo pero hinayaan ko ang sarili ko na halikan siya pabalik. Ang halik ay tumatagal ng halos 10 segundo ngunit napakaraming nararamdaman. Ang pagkabigo ay ang pangunahing isa. Mangyaring magtiwala sa akin dito. Humihingal na sabi ni Gabriel. Napahawak ako sa labi ko sa hindi makapaniwala. Palagi kong pinagpapantasyahan ang paghalik kay Gabriel ngunit walang maihahambing dito. Naghalikan kami noong lasing ako at malibog. Tapos nung nasa office niya ako. That time gusto kong makipagbalikan kay Patrick Botlis, hindi ito maikukumpara doon. Nakapatong ang noo ni Gabriel sa noo ko at pareho kaming nilalanghap ng hangin. Bigla ko siyang tinulak palayo sa akin. Mamanipula kang anak ng isang. Huwag kang magmura. Iuwi mo na ako, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. May naramdaman akong kamay sa braso ko. Tumingala ako at nakita ko ang mukha ni Gabriel. Sana iba na ang lahat. Mahina ang boses niya, wala akong sinasabi. Pakiramdam ko ay dapat akong magtiwala sa kanya para sa isang dahilan pero ayaw ng isip ko. Dapat ko bang pirmahan ang mga papeles? At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.